Dear Lady Love TV, Betray and Marry My Best Friend. Tunghayan natin ang pagpapatuloy ng ating kwento sa ikalabing-anim na bahagi. Akala ni Jackie ay natutunganga lang siya sa unang araw ng pagstay niya sa channel. Pero 10:30 na, nagpatawag ng meeting si Lawrence kasama ang creative department nito para mapagplanuhan daw ang nobela na kanyang isusulat. Game naman siya palagi basta pagsusulat, kaya kahit pakiramdam niya binubisit siya ni Lawrence dahil wala siyang ginagawa, ay ngumiti na lang siya. Pinakita pa nga niya ritong nagiging excited siya. Oh, bulalas niya pagkapasok niya sa conference room. Hindi dahil sa nandoon na mga kamiting nila, kundi dahil sa mga pagkain na nakahain. Buffet style iyon, kaya naman biglang kumalam ang kanyang sikmura. Paano kasi ang mga nakahain doon ay mga paborito niya? Kare-kare, lumpiang Shanghai, fried chicken, inihaw na isda at liempo. Mayroon pang kanin at fried rice. Ang inumin naman ay iced tea at coke. Kumain muna tayo. Wika naman ni Lawrence. Humakbang na ito palapit sa mga pagkain kaya napasunod na lamang siya. Agad naman niyang kinuha ang platong iniabot nito. Akala ko ba may meeting? Meron nga, pero wala pa mga ka-meeting natin. Kaya tayo muna ang mag-meeting. Okay lang bang mag-usap tayo habang kumakain? Ikaw naman ang boss. I'm glad. Walang sarkasmo sa tono nito. Masama kasing mag-away sa harap ng pagkain. Wika niya. Kahit na hindi niya nilingon si Lawrence ay alam niya nakatingin ito sa kanya. Ganoon naman ito. Pinagmamasdan siya lagi kapag kumukuha siya ng pagkain. Hindi raw kasi nito mapigilan na mamangha sa kanya. Hindi naman kasi siya ang tipo ng babae na masyadong patwitams. Basta gusto niya ay ginagawa niya at ang pagkain ang pinaka-importanteng pangangailangan ng tao. Kaya naman hindi masamang kumain ng marami. Lalo pat isang manunulat gaya niya. Para kasi sa kanya, ang magagandang ideya na nagagawa niya ay nakukuha sa mga kinakain niya. Kailangan pala lagi na nasa harapan tayo ng pagkain. Yes, natatawa niyang sabi. Masaya akong natupad mo ang pangarap mo. Hindi lahat ng pangarap ko ay natupad. Sabi niya sa sarili pero sinaway niyang sariling isaisip iyon. Wala naman kasing dahilan para balikan pa niya sa isip na pinangarap niyang maglakad ng nakatrahe de boda habang hinihintay siya ni Lawrence sa harap ng altar. What's wrong? Nag-aalalang tanong nito. Ha? Wika niya. Nagtaka kasi siya sa tanong nito. Bakit ka naluha? Ang lakas ng kanyang pagsinghap nang maramdaman niya ang kamay nito sa kanyang pisngi. Pinahid nito ang kanyang luha, kaya parang gusto niyang maiyak. Paano ba naman kasi? Pakiramdam niya na kuryente siya sa simpleng pagpahid nito sa kanyang luha. Kahit tuloy alam niyang galit siya kay Lawrence, parang gustong matunaw noon. Lalo na't punong-puno ng concern ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Naalala ko lang kasi ang mga hirap na pinagdaanan ko. Sa pagsusulat, mabilis niyang sabi sa dalawang huling kataga na iyon. Ayaw naman kasi niyang ipaalam kay Lawrence ang tunay niyang nararamdaman. At dahil sa ayaw niya nang ipakita rito ang tunay niyang nararamdaman, ay ibinaling na lang niya sa pagkain ng kanyang atensyon. Kahit na ang sabi ni Lawrence ay mag-usap sila habang kumakain. Hindi ako papayag na mapunta siya sa iba. Gigil na sabi ni Beatrice. Damang-dama niya kasi ang unting panlalamig sa kanya ni Lawrence. Kahit nga sabihin niya rito na magre-return call sa kanya ay hindi niya ginagawa. At alam niyang dahilan, may babae itong kinalolokohan. Naningkit na naman ang mga mata niya nang maalala niya ang babaeng iyon sa Kingdom of Fun. Kita niya sa mga mata ni Lawrence ang kakaibang kislap habang nakatitig dito. Kahit tuloy alam na niyang mayroon ng pamilyang babaeng iyon, parang hindi siya makakampante hanggang sa hindi ito tuluyang nawawala sa kanyang landas. Naisip niya kasi na may mga babae nga nangangaliwa. Paano siya nakasisiguro na hindi nito babalikan si Lawrence kapag nagkaroon na ito ng pagkakataon? Ang takot na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon ay lalong nagdaagdagan nang tumawag siya sa opisina ni Lawrence at sabihin ng atribidang sekretarya nito na si Clara na nasa meeting ito kasama si Jackie Cruz. Pamilyar sa kanya ang pangalan na iyon, kaya agad siyang nag-search kung sino ang babaeng iyon. Hindi na kasi niya natanong si Clara dahil binabaan na siya nito ng telepono. Dapat ay kumulo ang kanyang dugo sa ginawa nito, pero hindi nangyari yon dahil mas interesado siya sa pangalang Jackie Cruz, kaya nag-search siya agad sa pangalang iyon. Hindi niya napigilan ng mapamura na makita niya na ang Jackie Cruz na iyon ay ang babaeng nakita niya sa Kingdom of Fun at ang sinabi ni Lawrence sa babaeng mahal nito.
Marahas na paghinga ang kanyang pinakawalan na mapagtanto niyang si Jackie Cruz pala ay sikat na manunulat sa buong mundo. Kung malalaman lang ng ama niya kung sino ang kanyang karibal, siguradong magtatawa na ito at iinsultuhin na naman siya. Para kasi rito, wala siyang kwenta, kaya nga itinataboy na siya nitong mag-asawa. Ang problema nga lang, ang gusto niya mapangasawa ay may ibang gusto. Kung hindi lang niya alam na magagalit si Lawrence, ay gusto na niya magpunta sa opisina nito para sugurin ng babaeng iyon. Nangangati na rin ang kamay niya na saktan ito para malaman nito na hindi na nito maaagaw pa sa kanya si Lawrence. Kaya lang, kapag ginawa niya yon, ay nasisiguro naman niya magagalit sa kanya ang binata. Tiyak din niya na itataboy na siya nitong tuluyan at hindi niya yun hahayaang mangyari. Kaya, sa halip na pairalin niya ang kanyang emosyon, ay kailangan niyang gamitin ang kanyang utak. Kailangan niyang makampante muna ng husto para maayos niya magawa ang kanyang pinaplano. Siyempre, ang tuluyang mawala sa landas niya ang babaeng iyon. Ang gusto niya ay siya na ang manatili sa buhay ni Lawrence habang buhay. Ang lapad ng ngiti ni Jackie na mabungaran niya sa labi ng channel si Marco. Kahit na kasi may pag-aalinlangan siyang nararamdaman, ay parang alikabok na napalis kapag nakikita niya ito. May pagkakataon na gusto niyang isipin na bumalik ang pagmamahal niya rito. Ngunit alam niya ang pagmamahal na nararamdaman niya rito ay kulang na kulang kapag si Lawrence ang kanyang kasama. Hindi tuloy niya napigilan ng mapalunok. Ibang-iba kasi talaga ang kabog ng kanyang puso kapag nasa malapit lang si Lawrence. Kahit anong pigil ang gawin niya ay hindi niya mapigilan ang sariling di ito sulyapan. Tapos kahit nasa binabasa niya siya nakatingin, ay nakaraan naman nila ang nai-imagine niya. Alam niya kasalanan ng kanyang nagagawa dahil mayroon siyang asawa at kailangan niya maging tapat dito. Pero suwail talaga ang kanyang puso. Mabuti na lang at mas gusto niyang gamitin ang kanyang utak kaysa pairalin ng emosyon na alam niyang masasaktan lang siya at makakasakit ng ibang tao. Kaya ang anumang nararamdaman niya kay Lawrence ay minamabuti niyang iwanan na lang sa opisina nito. Sa paglabas niya roon ay wala nang ibang dapat na nasa isip niya kundi si Marco at si Ara. Marco, wika niya sa bayakap dito. Wala siyang pakialam kung marami man na makakita sa kanya. After all, wala namang masama kung yakapin niya ang kanyang asawa. Mabuti naman at sinundo mo ako. Of course, gusto rin kita sanang i-date. Lalong tumamis ang kanyang ngiti. Gusto ko yan. Let's go. Bago niya ikinawit ang kamay niya rito ay lumingon siya muna sa paligid. Baka kasi may makakita siyang kakilala ay kakaway niya muna ngunit si Lawrence ang kanyang nakita na lumabas din sa elevator kaya naperasa na rin siyang kawayan ito. Hindi naman ito gumanti ng kaway. Tumangulang sa kanya. Let's go? How's your day? Boring. Nahagilap niyang sabihin. Alangan naman kasing sabihin niya rito na sobra siyang nag-enjoy dahil nalaman niyang marami pala ang humahanga dahil sa kanyang pagsulat. Kahit English book ang ginagawa niya, ay marami pa rin siyang fans na nasisiyahan sa pagkukwento nila. Kahit parang nawala sa mood si Lawrence na parang kontento na lamang nakatingin sa kanila habang nagtatawanan sila ng creative team. Isa kasing fantasy romance ang napili niyang buuin. Tungkol ito sa isang playboy na lalaki na isinumpa at ginawang aso. Makakabalik lang ito sa tunay nitong anyo kapag natagpuan ng true love nito. I miss you kasi. Kaya ni Ara, sabi niya, miss ka rin namin. Lalong lumapad ang ngiti niya dahil sa matamis na ngiting ibinigay sa kanya ni Marco. Ayaw niyang masaktan, kaya gusto niyang laging ipakita rito na sobra siyang nangungulila kapag hindi niya ito kasama. Kuminsan tuloy hindi niya na magawang tanungin ang kanyang sarili kung hindi pa ba siya napapagod sa kanyang pagpapanggap. Saan mo ba ako i-date ngayon? Saan mo ba gusto? Kahit saan basta kasama ka. Nakangiting sabi niya rito. Sadya pa niyang nilakasan ang kanyang salita dahil gusto niyang ipakita sa marami, lalo na kay Marco na masaya siya sa piling nito. Ang sweet talaga ng misis ko, natatawang sabi nito sa kanya sa bayakap ng mahigpit. Ewan nga lang niya kung napansin nito na dinagdagan niya ng husto ang kanyang sweetness dahil alam niya nakasunod lang ng tingin sa kanila si Lawrence. Gusto kasi niyang iparamdam sa kanyang ex-boyfriend na ang pagsasama nila ni Marco ay masaya. Kaya hindi na nito dapat na maisipan na maaari pang magbago ang damdamin nila para sa isa't isa dahil muli na naman itong isisingit sa kanilang buhay. Oh, hindi niya hahayaang mangyari iyon. Mahal ko si Marco, mariin niyang sabi sa kanyang sarili. Iyon naman kasi talaga nararamdaman niya rito.
Kahit pa sabihin na hindi nito nagawang pantayan ang level ng pagmamahal na naibigay niya para kay Lawrence noon. Ngunit, alam niyang isang araw ay tuluyan ding matutuldukan ang pag-ibig niya kay Lawrence. Marahil, kaya lang niya iniisip na mahal pa niya ang dating kasintahan ay dahil kay Ara. Habang nakikita niya kasi ang anak, ay lagi lang niya naaalala ang ama nito. Saka ito lang naman talaga ang lalaki na kapiling niya sa kama, kaya talagang hindi yun mabubura sa kanyang sistema. Sabihin man ng marami na siya ang ka-look-alike ni Ara, pero may mga ekspresyon itong nakuha kay Lawrence na talaga namang nakapagpapaalala sa ama nito. Sana nga lang ay hindi mapansin ng ibang tao na hindi talaga si Marco ang ama ng kanyang anak. I love you, wika ni Marco nung nasa restaurant na sila. Buong tiim itong nakatingin sa kanya na para bang kinakabisado pa ang kanyang itsura. Mabilis naman niya itong sinagot. Mahal din kita. Ayaw niyang isipin na nagsisinungaling siya rito, kaya sinalubong niya ang tingin nito. Kung sa bagay, hindi naman talaga siya nagsisinungaling kapag sinasabi niyang mahal niya ito, dahil talaga namang mahal niya ito. Ibang level nga lang. Ngunit alam niyang hindi niya makakaya kapag nawala ito sa kanyang buhay, dahil sanay na siyang lagi itong kasama. At sa kanilang ang pagsasama, kabisadong-kabisado na nila talaga ang isa't isa. Hindi na nga kailangan tanungin ni Marco kung ano ba ang gusto niyang kainin kapag pumapasok sila sa restaurant, dahil alam na nito kung ano ang kanyang gusto, kaya hinahayaan na lang din niya ito ang mag-order para sa kanya. Alam mo bang sa bawat araw ay paganda ka ng paganda? Tanong nito. Matamis na ngiti ang ibinigay niya rito. Alam ko. Why? Dahil sinabi mo, it means malaki ang tiwala mo sa akin. Of course, asawa kita kaya pinagkakatiwalaan kita. Mula pa nga ng pagkabata natin ikilala na natin ang isa't isa. Although may mga pagkakataon na nasaktan mo ako dati, pero sinabi mo naman ang dahilan kung bakit nagawa mo yun kaya pinatatawad na kita. At dahil best friend mo ako, nagawa mo akong bigyan ng second chance. Bakit hindi mo yan nagawa kay Lawrence? Nakangiting tanong nito sa kanya, pero ang tingin ay nanghahamon. Kumunot ang noo niya. Kahit masasabi niya kasing kilalang kilala niya si Marco, parang hindi niya alam kung ano tumatakbo sa isipan nito ngayon. Gusto niya magtanong pero hindi niya magawa. Mabuti na lang at dumating na ang kanilang order, kaya naman nabaling dito ang kanyang atensyon. Kahit sa anumang pagkakataon, parang hindi niya magawang mapakali kapag si Lawrence ang napag-uusapan. Para kasing may mga dagang nagrarambulan sa kanyang tiyan kapag nababanggit ng pangalan nito. Otomatiko rin kasing pumapasok sa kanyang isipan ng mga pinagsamahan nila. Kahit sandali lang, pero ang pag-aalaga ay di mapalis-palis. Kung sa bagay, paano niya magagawa iyon kung mayroon nga silang anak? Dahil ayoko masaktan pa. Mahal mo pa ba siya? Anong klaseng tanong yan, Marco? Bakit? Hindi, may Marco. Dahil inis ako sa'yo. Nahagilap niyang sabihin. Kung noon kasi natural lang na lumalabas sa bibig niya ang katagang may Marco. Nung naging asawa na sila, ay hindi niya nagawang mababanggit iyon. Kung hindi mo na kasi siya mahal, madali mo lang masabi sa kanya ang dahilan, kaya kinakailangan mo siyang saktan noon. Mahal ko man siya o hindi, may mga pangyayaring hindi na dapat balikan pa, para hindi na magulo pa ang buhay natin. Nandito tayo para mag-date, hindi para pag-usapan ng tungkol sa walang kwenta kong ex. Kumusta naman ang unang araw ninyo? Tanong sa kanya ni Marco. Kahit na sumusubo ito ay sa mga mata niya nakatingin. Dahil nga sa masyado siyang kilala nito, sinikap niya sulubungin ang tingin nito. Ayaw niyang mahalata nito na may kakaiba naman siyang nararamdaman sa pagharap nilang iyon ni Lawrence. Ayun, pinagod ako masyado ni Lawrence. Pinagod ka? Marahan tanong ni Marco. Sa pag-iisip, mabilis niyang sabi ng mga pagtanto niyang may berdeng konotasyon ng tanong na iyon ni Marco. Ngunit hindi naman niya makuha magalit dito dahil sentence din naman niya ang mali. Para tuloy gusto niyang pagalitan ng kanyang sarili. Isa siyang manunulat pero hindi siya makahagilap ng tamang salita. Well, siguro nga ay dahil talagang pagod siya. Kaya nahihirapan na siyang makipag-isip ng dapat at hindi sapat. Saka best friend naman niya si Marco kaya walang tama o maling salita rito. Muli, ngumiti sa kanya si Marco pero hindi niya nakitang umabot sa mga mata nito ang ngiti. Gusto niyang isipin na may kinalaman iyon sa pagkikita nilang muli ni Lawrence. Pero pinigilan niya ang sarili. Alam niya kasing hindi ang sagot sapagkat ang lungkot sa mga mata nito ay palagi niyang nakikita. Kaya't alam niyang dahilan noon dahil sa kapansanan nito. Kahit palagi niyang sinasabi na baliwala naman iyon sa kanya, ay hindi siya pinakikinggan nito.
At ayaw naman niya ipagpilitan yon. Basta ang gusto niya ipadama rito na lagi siyang nasa tabi nito. So, hindi niyo na pag-usapan na nakaraan. Wala namang nakaraan na dapat pag-usapan. Tapos na yon, may kanya-kanyang buhay na kami. Wika niya habang nakatingin sa pagkain. Nang iangat niya ang kanyang tingin ay nakita niyang titig na titig sa kanya si Marco. Kaya sa ilang sandali ay hindi niya alam kung ano bang dapat niyang sabihin. Tapos na ang 8 hours ko sa opisina na iyon. Kaya ang dapat huwag na natin pag-usapan pa. Ang gusto ko tayo naman ang mag-banding. Nakangiti niyang sabi kay Marco. Ano bang ginagawa mo, Lawrence? Inis niyang tanong sa sarili. Hindi naman kasi dapat pero hindi niya napigilan sundan sina Marco at Jackie kaya kahit na nasa loob lang siya ng sasakyan at nakitingin sa restaurant kung saan tanaw niya ang dalawa, ay parang ang sakit-sakit ng dibdib niya. Ilang taon na ang nakalipas kaya dapat ay nakapag-move on na siya. Dapat nga ay galit ang nararamdaman niya kay Jackie dahil pagkatapos niya itong mahalin ay pinili pa rin itong saktan siya at iwanan. Kaya nga na mawala ito sa buhay niya, ay pinili na lamang niyang itutok ang atensyon sa pagpapayaman. Hinarap niya ang kanyang responsibilidad sa kanilang negosyo at kailanman ay hindi siya nag-entertain ng mga babaeng hayagan kung ialok ang kanilang sarili. Dahil talagang hindi siya interesado sa mga ito. Kung hindi nga lang may pakinabang ang mga Francisco sa kanilang negosyo, ay hindi rin niya papansinin si Beatrice. Ngunit kita rin niya ang lungkot sa mga mata nito at alam niyang may kinalaman iyon sa dati nitong pag-ibig. Sa ilang pagkakataon ay naisip niyang may pagkakatulad sila ni Beatrice, kaya siguro hindi rin niya ito makuhang maitaboy sa kanyang buhay. Pakiramdam niya kasi isa itong responsibilidad dahil kapag nasaktan niya ang kalooban nito, ay magiging dahilan iyon para gustuhin na rin itong wakasan ang buhay niya. Ngunit nagawa pa rin niya itong saktan na sabihin niyang ang babaeng nakita nitong kasama niya sa Kingdom of Fun, ang babaeng mahal na mahal niya. Hindi na kasi niya kaya magkunwari rito dahil talaga namang wala siyang pag-ibig rito at ayaw niya na itong paasahin pa. Alam kasi niya kung gaano kasakit ang umasa. Gusto na nga sana niya itong iwasan dahil hindi naman niya mabibigay dito ang pag-ibig na gusto nito. Kaya lang tumawag sa kanya ang tatay nito para sabihin nagsalita daw si Beatrice tungkol sa kamatayan at may palagay siyang siya ang dahilan kaya nakaisip ito ng ganoon. Pinamumukha pa kasi niya rito na si Jackie naman ang mahal niya at kung sakaling ang maisipan na Beatrice na magpakamatay, sigurado siyang siya ang higit na makokonsensya dahil siya ang dahilan kaya wawakasan nito ang sariling buhay. Sa palagay niya mas kailangan niya itong bantayan ngayon. Bukod kasi sa sinasabi ng tatay nito na nagsasalita si Beatrice tungkol sa kamatayan, may tendency din ito na maging bayolente. Dahil sa alam nitong mahal niya si Jackie, ay kailangan niya itong protektahan kung may maisip man si Beatrice na gawin rito. Hindi niya mapigilan sabihin pagkaraan. Dahil kasi nakatingin pa rin siya sa mag-asawa, ay nakita niya kung paano niyakap ni Marco si Jackie nang tumayo ang mga ito. Bakit ba kasi hindi ka pa mabura sa isip at puso ko? Pati pagkatao ko'y inangkin mo na. Naiinis na sabi niya sa sarili. Hanggang kailan nga kaya mararamdaman ng binatang ito ang sakit na kanyang patuloy at patuloy na nararamdaman sa loob ng maraming taon. Kailan niya palalayain ang sarili upang bigyan daan ng pag-ibig na inaalay sa kanya ng ibang babae. Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.